Nick Torre, General. Diyan ka lang. Diyan ka lang muna magre-retire. Nood ka lang muna paano pumirma. Bakit wala ka pa dito ng 5 minutes? Sabi mo 5 minutes yung standard. Sabi mo 5 minutes lang dito ka na. Sige, relieve ka sa pesto. Nagalit kasi siya sa mga pangit. Kasi yung mga pangit eh, pag pangit, adik. Okay, teka lang. Bago kami mag-start magkwentuhan, subscribe ka muna. Titiyakin namin itong pag-usapan namin ngayon is magugustuhan nyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para hindi kayo mahuli sa mga ganitong klaseng kwentuhan. Hindi pa ako natatawa kagad na kasabi. Hindi pala ako natatawa. Pasensya. Nick Torre, na-relieve sa pwesto. Na-relieve sa... Ano bang nangyari dito? Teka nga. May mas... After ng... Ang ganda-ganda ng performance sa administrasyon ngayon, lahat ng utos sa kanya, gawin niya. Ginagawa. Tapos nung SONA, pinalakpasan, standing ovation pa siya. After 1 month, relieve ka agad sa position. Is it relieve or... Iba-iba yung Tito Rome. May mas harsh eh. Sinibak sa pwesto. Sinibak sa pwesto. Actually, may kumakalat nga ngayon eh. Parang ano ba tawag dito? Kinasuhan sa maling pag-aresto. Ito namang mga trolls na to biglang pasok. Dahil maling pag-aresto kay Torre, wala pang findings doon. Wala pa. Hindi pa related yun. Hindi pa yun. Pero talaga, it's relief. Relief. Na-relieve siya sa pwesto. Ibig sabihin, hindi ka na... Inalis You are no longer PNP chief. Inalis talaga. Inalis sa pwesto. Hindi ka nag-retire. Inalis talaga siya sa pwesto. Ngayon, yung problema ngayon sa chain of command sa PNP dahil hindi pwedeng dalawa ang 4-star general. So, dahil na-relieve ka, alam mo nang madidemote ka, hindi ka na pwedeng i-demote as 3-star general. Babalik ka wala namang ganun. Wala namang ganun. So, dahil naka-relieve ka, so parang sa gilid ka muna ng Office of the Commission. Parang floating status ka. Naka-float ka as PNP chief. Hindi, naka-float ka as 4-star general. 4-star general pa rin. Pero floating ang status mo. Ang tingin ko, yun ang mangyayari. Pero kasi si General Nartates, acting PNP chief. Siya ang OIC. 3-star. Acting 3-star. 3-star acting chief. Acting PNP chief po. OIC siya. Officer in charge. Kaya lang ang officer in charge, wala naman yung capacity to... Marami. Masign. Hindi pwede. Hindi pwedeng sign. Hindi pwedeng basta lang. Trabaho lang ako. Kung ano mang meron dito. Sa tingin ko, papakiusapan nila si General Torre na mag-retirement. Kaya lang ilang taon pa sa bago mag-retire. 2027? Next year pa sa pwede. Kaya kung gusto niyo mang-asar. Nick Torre, General. Diyan ka lang. Diyan ka lang muna magre-retire. Nood ka lang muna paano pumirma. Kasi tinanggal na pati si Pajardo. Hindi naman tinanggal. Relieve din. Ano siya? Hindi, inalis na sa spokesperson. Sabi nga ni Nartates kanina, after niya maupo, sabi, hindi naman na natin kailangan ng spokesperson. Ano bang nangyari dito? Pero hindi kailangan nila yung PIO eh. Yun nga sinasabi niya na, bigay mo na sa PIO ang communication. Actually, sa PIO naman talagang trabaho ng PIO. Sabi ni General Nartates ngayon. Okay, history. Ano ba talaga nangyari dito? Napagalitan kaya to? Hindi ko... Alam mo, sorry ko dito. Di ba yung 5 MRT? 5 minutes response team. Feeling ko pinatawag ng presidente dito. Tapos late dumating. Bakit wala ka pa dito ng 5 minutes? Sabi mo 5 minutes yung standard. Sabi mo 5 minutes lang dito ka na. Sige, relieve ka sa festival. Kasi parang sa issue ata po ito ng Napolcom eh. Yeah, yun yung ibinulgar ni Senator Lacson. Na yung
parang nasobrahan ng authority si General Torre. Pag yung mga matataas na posisyon, hindi mo basta-basta i-reshuffle yan. Hindi mo pwedeng gawin yan without the authority of the President as Commander-in-Chief ng police. Pero ang reshuffle niya lang naman is, although madami sila sa lista, sila Colonel Narantan, nilipat nila, yung ibang RD, nilipat din nila. Pero ang isa sa mga remarkable na nilipat niya, itong dalawang magkaklase. Na actually top 2, si number 2. Yun, oh. Si number 2, si Nartates during that time, pinalit niya kay Banak na sa Eastern Mindanao as area commander doon. Ang basa ko dito, eto mga PMAers, siyempre baka naman, ano ba ginagawa mo sa amin? Sino makakampi niya? Di ba parang ginawa niyang number 2 si Banak eh. Tapos si Nartates, nilipat niya doon. Ito si Nartates, dapat, ano na yan awaiting PNP chief. Nung umalis si Tito Ron, nung nag-retire si General Marbil, Chief PNP. Dapat sana, actually, diba? Napakalakas ng bulong-bulungan na si General Nartates ang papalit. Kasi NCRPO Bago si Marbil. Oo. Si General Marbil pa-retire. Si General Nartates nasa NCRPO. Normally, yung susunod na magiging Chief PNP, dapat NCRPO dapat galing sa parang NCRPO yan. It's like Elisa. So ngayon, siya na talaga dapat. Kaya lang, nagkaroon ng an extraordinary activity yung kay Special Ops kay President Duterte. Kaya nagkaroon ng parang credit. Nabigyan na si Eddie Jinsa, pinakulong na si Kibuloy. Gusto okay naman kasi parang sabi nga nila, General Nictorio upholds high integrity. Hindi siya nagpabuli sa mga Duterte. Naipakulong niya. Siguro yun ang reward. Pero kasi si Nartates, alam ko, before Marbil pa, yun na eh. Matunog na. Matunog na. Pangalawa, Ilocano. Oo. Ilocano Ilocano rin. Sa class 92. PMA. PMAers, class 90. Itong mga PMAers natin, although siyempre, sila ang mga elite natin eh. Parang sila ata yung last batch na PMAer na rekta police. Hindi ko lang alam kung yung Deputy Chief or Administration, number 2 siya si Nartates, no? Biglang ilipat mo sa area command, parang, hindi, demotion? Sa akin, oo. Di ba? Tapos so, papalit niya pa yung classmate. Parang pinagsabong mo, no? Feeling ko dati sa PMA, nagsasabong na tong dalawang to eh. Parang lagi silang in competition, no? In competition sa honor eh. Baka naman, siguro, ewan ko Kung ako si General Nartates, talagang masama loob ko kasi bigla mo kung ibababa sa ida-downgrade mo. Deputy chief na ako eh. Deputy na nga. Oo eh. Number 2 to number 8. Parang 8 lang. Mas nandiyan mo ako sa regional. Kaya siguro doon sila nagka-conflict with siguro ito si Nartates magaling sa documentation at saka sa influence din. Pero magaling naman na talaga na police to. PMA. PMA. Saludo tayo sa pinagdaanan nila sa PMA. Siguro na nagulantang ang Napolcom and Malacanang. Oo nga, no? Bakit mo nilipat? Saka yung Napolcom kasi, ang mandate is to, yung administer. I-administer ang PNP. So, bago ka mag-reshuffle ng mga dapat may alaman lang ang Napolcom. Kasi ito yung administrator mo. Yeah. Yung PNP is just a bureau. Bureau lang yan ng PNP. Ng DILG. I mean DILG. So, parang ka lang bureau ka nga lang. So, kung mayroon kang mga gagawing dyan, dapat alam ng boss mo. At ang head ng Napolcom, actually,
ang chairman niyan ay yung Secretary of ng DILG. Si SILG pa rin. Kaya pala, sabi ni SILG, he is acting beyond his capacity. Yun. Sinabi niya rin. Sinabi. Oo. Parang, wala sa'yo lumaki yung ulo. Well, may mga nagsasabing ganun. Pero sa tingin Pero ko sagot naman, niya, di ba sagot niya, I think it's our prerogative. parang ang sabi niya wala namang order. Walang obstacle. So, ginawa niya. Sa isang banda, tama si Tory doon. Siyempre naman, PNP chief ako. I have the right to choose who's my number 2. Di ba? Kahit naman paano, di ba? Ang ginawa niya, nag-reshuffle siya ng mga COP ng mga... Hindi, parang ang nakasama ata, Tito Ro, sinabihan na siya na, teka, hindi namin pipirmahan yung reshuffle ng Tapos may isang event sa PNP na tinuloy pa rin niya yung na andun sina yung mga pinromote niya, tsaka pinadala niya na sa Nortate, sa Eastern Mindanao. Sa Eastern Mindanao. Parang nagsabi na sila, hindi ko pipirmahan niya. Teka, bakit yung ginawa yan? Pero pa rin kayo tapos tinuloy pa rin niya. Parang, tingin ko, yun yung naging trigger doon sa... Pero parang you can say, sa politika, pare, yung turn of events. Mabilis, ano? Alam mo, panahon ni General Torre, parang makulay yung PNP. Kaya nga Parang masaya, no? Kesa yung mga nakaraang CPNP. Hindi si Bato masaya din kasi may mascot siya. Ito parang makulay hindi ko naman makalimutan kasi Senator Bato yung tumakbo yung nagsapaputok. So, di ba, may 5-minute response. Merong boxing. May boxing. Merong ayuda. At least sa napaka-exing term niya. Wala pang 90 days? Wala pang 90 days. 87, 86 days na Philippine PNP. So, hindi mo maintindihan kung may nainggit sa kanya. Kasi minsan ganyan, pagka medyo ikaw parang rising star. Binato ka agad. Yun ang problema. Babatuhin ka kaagad Ang bilis niyang lumipad Yun, nabilisan Okay, R11. QCPD. Umpisa natin. QCPD. Pagka-general niya, naging QCPD. Nagka-issue siya doon, di ba? Inalis siya doon bilang Hindi, nag-resign siya. Sige na nga. Nag-resign siya. Umalis siya sa QCPD dahil tinulungan niya yung isang yung nag-viral na. Tumutok ng baril sa isang sa Quezon Avenue, sabi na hindi kilala ko si General Torre. Parang delikadesa. Yun. Hindi naman sinabi na kilala ni Torre. Sinabi ba? Sinabi. Kaya pala sabi ni Torre, siya ang nag-mediate para mag-usap sila parehas. Para mag-resign ako para wala nang tayo usap. Problema. Tapos after nang nag-resign siya doon, napunta siya sa Davao. CIDG. Davao po muna. Davao muna. Napunta siya sa region ng Davao. Dahil nangyari na yung kay Kibuloy. Kinulong niya muna sa Kibuloy. Kinulong niya sa Kibuloy. Ganda ng performance. Tapang tali. Ikaw ba naman? Taga Manila ka. Tapos pumasok ka sa probinsya ng Davao. Naikulong mo yung tyrant ng... Hindi pala tyrant, sorry. Sila sa mga influential personality ng Davao. Nakulong na ngayon. Tapos, after promoted sa CIDG. Nung nag-CIDG siya, ang kinulong niya naman si Presidente Duterte. Kulay nga Ang galing, no? Tapos, naging PNP chief siya. Well-deserved of all the effort na ginawa niya. Kaya lang, ang bilis. Maraming boxing siya, di ba? Sa kanya Tapos, maraming natutuwa sa kanya. Marami rin na siyempre, mga Duterte, galit sa kanya. Kasi una parang yun nga, sabi mo, medyo pumasok sa isip yung sa utak. Kasi arrogant Ganun naman ang police. Dapat snappy salute Snappy salute. Dapat snappy di ba? May authority. Police yan Ito lang, Ray. Siguro, alam mo kung bakit siya naalis doon sa PNP. Yung last na in-interview siya,
Nagalit kasi siya sa mga pangit. Ginas niya kasi yung mga pangit eh. Pag pangit, adik. Sinabi niya lang naman, nakakapangit yung pagiging adik. Ganun sinabi Pero ano siya, no? Sinusundan talaga siya ng meme. Baka naman si Presidente napangitan sa kanya sa mga sinasabi niya. O baka naman dahil isa kay Presidente. Sinasabi, baka si Presidente. Bakit pangit ba ako? Pangit ba ako? Disclaimer ito, katuwaan lang. Spekulasyon lang ito. Nag-speculate lang kami ng chismis sabi. Kasi ang bilis eh. Saka hindi ako nasasayangan. Even though na, di ba, parang doon ka na eh. No, nandiyan na. Perfect shift ka na. Wala ka na ibang, pagkatapos na wala ka nang pupuntahan. Kahit mag-retire ka na, accomplished. May picture ka na sa pader ng Camp Crame, pare. Saka yung mga nagpipi-PNP, nagiging senador, karamihan. Hindi pala karamihan. Pero may chance. May chance. Siya pwede. Napag-usapan natin yung politika. Ano sa tingin mo ang... Kasi kung tatanggalin lang siya ni Presidente, sana banayad lang yung salita. Oo, talaga may galit, no? Parang may galit kasi sinibak eh. Sinibak sa pwesto. Or insider, napakan yung ego ni SILG. Well, hindi natin alam Baka... Pero parang, sige, mamili ka si General Torre o ako. Kasi alam mo yung laro sa taas, yung laro dyan sa politika sa taas. Baka naninibago si General Torre. Kasi hindi niya kinaya yung politics, no? Kasi nung una, inaano lang siya, ginagamit lang as ano lang siya, sumusunod sa utos. Sumusunod sa utos. No? Good soldier. Good soldier. Hindi niya alam yung, kumbaga ang sikuhan sa taas. Snake pit. Snake pit nga yun dyan eh. So biglang nandun siya. Yes. Hindi niya alam laruin, no? Baka ganun yun. Nasa tingin mo, ano kaya sa tingin mo? Talagang tanggal siya or bibigyan siya ng posisyon? Kasi, ito maganda pagkwentuhan. Saan sa ngayon? Kasi hindi naman pwedeng tatagal siya dyan as parang floating 4-star general. Wala naman yun. Pero kung gusto niya mga sar dito sa mga PMA, tambay mo na ako dito, IC ka na lang. Di ba? Pero, bakit naman nun naka-float? Hindi po pwedeng matagal na OIC. Hindi rin. Kasi mapaparalyze in certain aspect yung operation ng PNP. So, hindi po pwedeng OIC yan hanggang matapos yung OIC. Kinakailangan hindi na siya retiree as 4-star general. Pero hindi mo rin siya pwedeng pilitin na mag-retire kung ayaw niya. Yun nga lang. Pero sa palagay ko, early retirement yan. Paldo pa rin naman kahit 3-star general retirement. Diba? Pero ngayon, sige, sabihin na natin nag-retire siya. Saan kaya siya? Pero may mga nalungkot na partido nung na-relieve siya. Una dyan si former Senator De Lima. Ay, bakit natanggal? Bakit naman? Nicolas! Ang bihira kayo. Sobra naman kayo. Hindi na Junel. Wala si Junel. Ano na ngayon? Nicolas. Hindi, ano. Ang bihira kayo. Si Danya. Ano na yun, Malma din. Sabi. Nalulungkot sila na there's a good soldier na inalis kagad sa pwesto. Mukhang aampunin ng mga pink to. Well, ako sa tingin ko baka pwede siyang ilagay sa... ba't di siya gawing flood SAR? Yan. Pag na-solve niya ang... investiga. Pwede. Pero sabi naman nila sabi na, sige, dahil ninalis ka dyan, bibigyan ka namin ng pwesto. Sa tingin mo ganun ang pinangako sa akin? Baka, hindi natin alam kung sa flood siya ilagay. Kasi hindi naman nila hayaan na
maging OIC lang magkaroon lang ng OIC ang PNP. Oo, pero alis na. Pero saan kaya siya pwesto? Tingin ko, baka bigay siya sa parang, ako, personally, ang tingin ko, baka it's either maging National Security Advisor siya o sa mga ganong field. Kasi you're former CIDG chief, tapos police. Pero police NSA, mga AFP chief ang Sa Philippine Sports Commission. Sa boxing. Pwede. Champion eh. Champion sa may history siya ng boxing. Okay talaga to si architect eh. Pwede. Pag bumanat talagang diin eh. Okay, alay mo lang sa DPWH. Kagaya ng sinabi mo. Hindi abolish. Palitan si Bunoan. Siya maging secretary. No, pwede. Pwede. Secretary Nick Torre. Ano credential niya? Pwede naman. Hindi ka magiging general. The pleasure of the president naman yan eh. Sa bagay. Kahit engineering naman kaya siya. Talaga ba? Yes. Pwede. Mapuwa yan eh. ECE. Magaling. Oo. Diba? Pwede. Pwede, di ba? DPWH Secretary Torre. Bagay ah. Bagay ba? NBI kaya? NBI. NBA Director. Kasi wala si... Bakante. Kakaresign lang ni Santiago, di ba? Kaya ampunin kaya sa ni Secretary Boying. Oo. At saka isa pang issue, yung mga NBI operatives, mga abogado yan. Siya hindi abogado. Yun lang. Baka maging, kumbaga parang saglit lang din. Square peg on a round hole. At saka baka outsider ang tingin sa kanya. Kung si Judge Santiago nga, inisyon, hindi nakatagal eh. Hindi nga. Baka issuein siya, hindi rin siya makatagal. Kasi siyempre, kahit pa paano may bangayan niya. Oo. At saka police. Oo. Saka mga abogado yun. Meron yan. Meron yan. Lagi yung meron. Kasi sa mga investigasyon, FBI. May silent war yan. Yung silent civil war na nangyayari sa. Yun ang mga tinitingnan natin. Ano pang pwede sa kanya? Ambassador sa bansa. Parang, alam mo, pag yung ayaw sa'yo ng gobyerno, sige, maging ambassador ka nga lang. Para mawala lang sa eksena ba? Para hindi na kita nakikita, mag-ambassador ka. Kanya. Pwede. Marami dyan eh. Maraming bakat. Pwede sa Netherlands. Maging ambassador sa Victoria, ambassador to The Hague. The Netherlands. Ambassador to the Netherlands. Diba? Kaya siya doon. Pupupugin ka ng mga Pilipino doon. Pwede, huliin niya na si Malay mo. Mahuli niya si doon. Mahuwi niya si Maharlika. Yung isa pa. Yung kumain ng lechon. Si Harry Roque. Umubos ng humba. Baka mamaya nasa isang tent, nandun silang dalawa kumakain. Humba. Oo nga, gawin siyang ambassador. Ang cute siguro. Pwede, ambassador Nick Torres. Pwede yun. Ambassador. So basta lang ba? Kasi, laki rin naman ang naitulong niya kay BBM. Oo naman. Laki. So, hindi naman pwedeng, kumbaga, baliwalain yung tulong niya. Kaya lang. Marunong bang tumanaw ng utang na loob si BBM? Presidente. Yun na nga tanong ko next Nabasa mo yung isip ko Diba? Kasi parang, ang bilis mong i-release yung tao. Anyway. Well, si Sara Duterte nga, inaway niya kagad bigla Parang after all na naging presidente siya dahil dun Anyway, yung nagpalibing nga sa tatay mo, Oo nga pinakulong niya din. Siya rin ata magpapalibing. Nagpalibing sa tatay niya, papalibing niya din. Ayos yan The honor na lang, pare. The honor, diba? Pero if you honor your father, talaga. Lalayo na tayo sa... Pero, alam mo, si General Torre, sa totoo lang, dahil sa ginawa niyang short time na nagbigay ng matinding impact, no? Nakita natin siya, kumbaga, pumasok sa radar Sobra-sobra sa radar. Nakita siya So, pwede siya sa politika. Pwede nga Apunin ng pink niyan. Tingnan mo
Pumapeso siya ngayon after a year. Sigurado tatakbo yan 2028. Okay. Kasi nag-hello na kay kanya si Jonel eh. Hello! Ayun, pwede siya. Nag-hello na mga pics sa kanya eh. So, senador, pwede siya Kumbaga parang we will parang dahil sa ginagawa nilang simpat sa kay Nick Torre, we welcome you to our Ayan kung yung Pink at saka si BBM magkaalyansa pa rin sa 2028. ending. Okay siya. Kung magpapa-appoint siya ng isang posisyon kay Presidente. Oo. Paano kung sa 2028, yung BBM group at saka yung Dilaw, Pink, nagkahiwalay? May posisyon sa kay BBM. Di pag pumasok siya sa Dilaw, ang issue sa kanya balimbing. Oo, magiging balimbing siya. Magiging balimbing siya. So, siguro, andito siya nakaupo siya sa posisyon na binigay ni Presidente. Kung may lineup ang BBM, pwede siya ron. Tama. Para hindi consistent siya. Oo. Huwag lang BBM siya, parang malabo na ako. Ako. Oo. After all na ginawa mo, siyempre magtatampo naman ako kahit konti. Di ba eh? Oo. Diba sabi ko nga sa inyo, bigyan niyo lang ako aeroplano tapos di ba? Bigyan nyo lang ako ng aeroplano, dadaling ko na sa arrest. Kasi wala pa akong 2-3 buwan, tinanggal niyo ako. Tapos di nyo man lang ako pinaretire muna. Saglit lang. Oo nga, no? Tsaka hindi maganda yung balita, hindi maganda yung... Pangit na alam mo, sa palay ko si John Vic, si Secretary John Vic, may to eh. Baka napikon to kay Torre. Yan din ang basa ko. No? Kasi tingnan mo, sa history, walang PNP chief na sinibak. Talaga ba? Wala! Siya ang first time? Nag-resign. Pero hindi sinibak. Ni-relieve, no? Oo, na-relieve. Di siya ngayon, history maker. Yeah, history maker. Maraming history maker sa kanya eh. First time na PNP chief na boxing champion. In the span of 2 years, from 2-star general. Tinalo niya si Bato. Kasi si Bato, nag-boxing din, pero hindi champion. Hindi siya nag-champion. Naging mascot. Naging mascot. Pero sa tingin, tumaas ang moral ng pulis kay Torre. Yes, kasi siyempre, na-uplift niya yung although maraming galit, no? Hindi. Marami ring galit, marami ring... Is it tumaas ang moral o yumabang? Hindi. At tingin ko naman yung... dalawang bagay. May pulis dito. Lalo na siguro yung mga PNPAers. Na parang automatic yun. The first PNPA graduate na naging PNP chief. Siyempre. Kasi laging PMA. Laging PMAer ang So, nila yun, pride and glory nila yun. Kaya siguro ngayon sa PMA, hindi ko naman sinasabi yung mga batch nila kasi parang naging nila yan eh. Parang pag-aari na nila. Pero sabi naman ng PNP, there's no such thing as PMAers and PNPA kasi PNP pa rin yan. Anong mangyari? So, pero deep inside, siyempre meron yan. May delineation yan. Oo, meron lagi yung competition. Batch nga sa kanila, hindi lang tao. Batch 92 naman ngayon batch 96 naman, batch 86 naman ngayon Hindi, alam ko nga yung PNPA mismo, yung class nila, yung class ganito, class ganyan, sila nagko-compete. Oo, matindi. Ang sa PNPA? Oo, matindi. Yung class O2, O3, O4, O5, O6, sila nag-anuhan. At serious, hindi basta-basta lang simple competition. Sa PMR kasi brotherhood talaga eh. Ewan ko lang dito kay Nortates kaya sa akin Bana. I think by the end of the day, it's brotherhood. Oo. Pero, syempre, mas magaling ako sa'yo. Dugo at saka batch. Yun. 92. Well, pag-usapan natin yung after this. Sa tingin mo, may chance si Torre next election? Pwede.
Pwede. Kasi nga ito nga yung, kumbaga, dalawang ano yan. Kasi yung botante ng Duterte, definitely, Hindi sa kanya. Yung sa Dilaw, pwede yun. Tsaka Pwede yung siya BBM. sa mga ano. Well, nakita ko yung light na pwede siya sa 2028. Although ang itim namin parehas. May nakita ko yung liwanag. Nung simpatsa ng mga akbayan, nila Dilima, okay. Ito mga to, tinatarget na si Tory kumampi sa kanila. Yung optics na, alam mo naman yung mga Dilawan, parang mga Duterte din yun. Oo. Di ba? Parang Kuyog-kuyog din yun. kuyog-kuyog. Pag minahal na lang isa, parang nababago yung ano nila, pananaw sa buhay. Oo. So may pag-asa si Nick. Pwede. Kasi gumawa rin siya ng sarili niyang kwento na napansin ng tao. Napansin. Pansin talaga. Ba't yung tatawag ito? Ako rin, napansin ko siya. Ang galing niya mag-shooting. Ang galing niya mag-boxing eh. Yung suntok sa baba. So may lumalabas pa video ngayon yung entourage niya. Oo, dami. Parang feeling presidente. Ay, alam mo, Yun ang ano nung negative yung comment dun sa Cagayan. Cagayan ba yun? Sa Cagayan daw siya paglapag daw dahil pa presidente. Sa dami ng haba ng entourage na. Dami ng parang close in, no? Convoy, mga ganyan. May motorcycle. Dami niyang Parang kampanya na eh. Parang kampanya. Kaya lang, yun yung parang nung lumabas, nag-viral yun, day after, sinubak na siya sa pwesto. Pero hindi po siya dahil dahil may kaso, walang di-relieve lang talaga siya sa pwesto. Hindi lang natin alam kung saan sa pupulutin next. Diba? Ayan. So, abangan natin kung anong magiging bibigyan siya ng position o hindi. Yeah. Pero politically, sa tingin ko, viable siya. Viable. Pwede. 2028, lalo ngayon kumampi sa kanya yung pink. Viable siya. Kung ikaw magde-decision, sa nangyari. Although, wag na nating isama sa table yung meron kayong usapan na parang ex-deal. Kung ikaw si Torre, uupo ka pa ba? Well, kung depende sa delikadesa niya yan. Kasi hindi maganda yung pagkaka-relieve sa kanya. Depende rin sa political ambition niya. Kung meron talaga. Kung meron siya Hindi, political kasi ambition. either way, meron na yan. Kung umupo siya o hindi, may political there's ano na yun eh. Kailangan niya pumwesto. Kasi ang huling para meron pa siyang kasi ang huling matatandaan siya yung sinibak sa pwesto. Parang negative yung dati. So parang akin, sige, bigyan mo na ng pwestuhan. Pwesto may mo. Cinderella story doon. After ng, di ba, parang inapisa. Ako, di ba, parang, dinalis na. Kung hindi siya tatanggap ng posisyon. Yun ang Cinderella. Tapos, magingay na siya sa Facebook. Sa social media. Ngayon, pag tumanggap naman siya ng posisyon at alam ng taong bayan na inapis siya, magmumukha siyang hayok sa kapangyarihan. So, medyo sasabihin ng tao, wala namang kwentang tao pala ito, walang paninindigan. Pero at least na siya. Kung ganun, meron siyang tsansa pakita yung power niya pa din kung umupo siya. Depende sa posisyon na ibigay sa kanya. Kung bigay sa ambassador to. Depende sa bibigay sa kanya posisyon. Depende. So, pag ambassador, parang gusto lang siyang itapon, ayaw siyang makita. Yeah, ayaw siya makita. Kung parang nagkakalat kaya itapon kita ron para doon ka na magkalat. Hindi muna tayo magkita. Pero kahit pa paano, na-unite niya ang Marcos at ang mga Dilaw. Dahil sa kanya, parang nagkaroon ng unity ang Dilaw at sa... Di dati naman na-alyansa naman talaga ngayon yung Dilaw at Kita mo yung flood control scam. Narinig mo na yung Dilaw?
na nagsalita laban o kaya naman pumunta ng karsada at nag-rally against flood control scam? Wala pa. O, di ba? So, makikita mo na yung Dilaw at saka ang BBM sa ngayon, Collision sila. strategically in alliance. So, In alliance. pero dahil nga sa ginawa niya, pinatanggal siya. They have one new enemy. One common Common interest. interest. Pero kung ako yun, depende pa rin eh. We cannot judge him based on kung uupo pa siya o hindi. Malay mo naman, sa darating na panahon, may pasabog si General Torre. Yun na nga inaantay ko pa. Baka naman may alam na si General na walang alam ang tao. Oo. Tapos sisiwalat niya. Ay. May plot twist. May plot twist pala ang May lahat. sweet revenge. So, hindi naman siya pwedeng parang dalawa kasi yung pwede siyang ibigay sa kanya yung flood SAR. Ibig sabihin, solusyonan niya yung flood. Or investigative body na... Doon na lang sa investigative kasi trabaho ng pulis yun. Oo, pero hindi magiging fair yung investigation. Tama ka. Kasi, siyempre, BBM appointee Tama at ka. alam niya na paano niya iimbestigahan yung mga DPWH o kaya mga congressmen or senators. So, magiging hindi siya patas doon. Kahit ng patas, tingin ng tao hindi. Tama ka. Well, para sa akin, Sir Torre, ano ba sabihin ko? Kapit lang. Kapit lang. Ituloy mo lang yung ginagawa ng makulay na mga ginagawa. Sabihin ko, Sir, kapit lang. Diba? Sir, farewell to you, my friend. Very well. Good luck. Congrats sa pagiging PNP chief. Pero ako sa nakikita ko, neutrality. Tama po tayo. Ako nakikita ko rin, meron siyang future sa 2020. Sa politics, tama ka. May pwede. Huwag lang sa ibabaon talaga ng todo dito ngayon. Pag naamoy na ng mga Marcoses na tumatagilid na yan, sigurado yan. Pero ano kaya talaga totoong dahilan? Gusto mo ba ng conspiracy? Ngayon, ang akin lang kay General, kahit na ganyan yung pagkaka-relieve sa'yo, pagkakatanggal sa'yo, o pagkakasibak sa'yo, huwag ka nang matigas kay BBM. Kumbaga, huwag mong gantihan si BBM. Wag muna. Kasi politically, medyo may matatarnish ka doon. Oo. So, kumbaga, Advice as political, ano yan. huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang anuhin si BBM. Pabayaan mo na siya. Kasi pag hindi man gumante, parang kapag pumalagpas siya, mababawasan yung ano. Hindi lang yun. Baka lalo siyang idiin. Kaya yun yung sinasabi ko kanina yung political career niya. Gusto niya. Baka mamaya sirain siya politically. Sa ngayon, nag-uumpisa pa lang naman siyang magsalita ng mga tungkol sa politika or mag-uumpisa pa lang, sira na kagad siya politically. Medyo hindi maganda yun. Yeah. Actually, hindi pa sa umupo man siya o hindi. Maganda yung nangyari sa kanya ngayon political side. Political side maganda. Kasi parang naging biktima siya ng politika sa taas. At saka Cinderella story. Cinderella story. Inapi. Yan ang Cinderella, maputi yun. Joke lang. Grabe tayo sa maitim natin. Basta general, positive ang nangyayari. Positive. Okay yan. Okay yan. Well, anyway, kung na-enjoy mo yung kwentuhan namin, General, Sama ka sa amin. kung nanonood ka, so napanood mo na ito, maabot ka sa video namin na ito. Mag-subscribe ka sa amin, General. Subscribe ka sa amin. Sisiguro din namin na bigyan kita ng magandang komento at kwentuhan. Disclaimer pa, neutral mo tayo dito sa sa podcast natin.
Makikita ko, binabantayan natin yung mga rising star ng politics na. Maganda. So, yan. So, yeah! Nag-enjoy nyo. Salamat sa inyo. Subscribe kayo, like, share, and comment. Next time, magbabasa kami ng mga comment during our podcast. Maraming salamat.